Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Nandito tayo muli sa panibagong video. At sa video na to, pag-uusapan natin ang mga sikreto ni Kong TV. Kong TV, bilang ng mga araw mo dahil ibubunyag ko na ang mga sikreto mo. So alam nyo ba guys, hindi ba kayo nagtataka bakit sobrang sikat ni Kong TV? Hindi ba kayo nagtataka saan galing yung aura niya? Bakit siya nakakapag-vlog? At the same time, bakit dumadami yung views niya at saka yung mga fans niya? Dahil dyan, ipapakita ko sa inyo yung top 5 na sikreto ni Kong. Bakit siya ganun ka-successful? So, pag-usapan natin. Kong TV, kung nanonood ka dyan, o kung manonood ka man, the future, makikilala mo ako. Ibubunyag ko na ang mga sikreto mo. So, wala nang paligoy-ligoy mga kaibigan, top 5. Ang title nito, Your Face. Yung pambihirang mukha ni Kong, yung mukha pa lang niya, pambihira. Yan na agad yung sikreto niya. Alam mo yung feeling na pupunta ka lang sa YouTube tapos makikita mo yung pagmumukha ni Kong TV, no? Yung palang napakaliit na thumbnail pa lang yung matatawa ka na. Kasi nakagano siya. Kasi yung mukha ni Kong, yung palang mukha niya, yung pagmumukha pa lang niya, wag mo na isama yung buong katawan niya, yung mukha pa lang niya, masterpiece na. Sa sobrang masterpiece ng pagmumukha niya, pupunta ka pa lang sa YouTube, ano? Makikita mo pa lang yung picture niya doon sa content niya, doon sa video niya. Maa-attract ka na agad na panoorin yung video. Dahil alam mo sa sarili mo, nararamdaman mo deep inside to your soul na may nakakatawa sa content na to. At bagay ito sa lahat ng mga pagkakataon, no? Lalo kapag ka nalulungkot ka, gusto mong sumaya. Tapos nakita mo agad yung pagmumukha ni Kong TV, yung pambihirang mukha na yon, yun yung nagbibigay ng attraction sa mga viewers na panoorin yung content ni Kong. So ayan guys. So top number 4, yung tinatawag nating titulo. Napansin nyo ba guys, dito sa mga titles ng mga content ni Kong TV, mapapansin mo very unique ng mga titles niya. Minsan nga yung mga title niya, parang mga salita na hindi nag-e-exist, no? Parang mapapaisip ka, ano ba to? Parang hindi ako familiar doon sa mga title niya. Pero once na mapanood mo, mapapain ka na eh. Napanood mo yung buong content and then nare-realize mo ngayon na yung title niya is 100% connected doon sa video. Ano ngayon ang resulta nun? Ang resulta nun, pag nag-post ulit si Kong TV ng panibagong video, maku-curious ka ngayon. Kasi yung una mong napanood na video, mayroon siyang unique title and then pinanood mo yung video, nalaman mo na connected sila at ang ganda ng istorya. Ngayon, pag nag-post ulit si Kong TV ng panibagong content niya, papanoorin mo ulit kasi na-curious ka na naman doon sa title na binibigay niya. Power. Dumako na tayo sa top number 3, no? So yun yung tinatawag nating kapal ng mukha. Ito yung isa sa pinakikinabibiliban ko kay Kong. Yung pagkakapal ng mukha niya, no? So hindi naman siya artista, hindi naman siguro siya pumasok sa starstruck para mag-aral ng pag-acting o pagharap sa camera. Pero guys, tignan nyo dun sa mga unang video niya kung ganong kalinis yung pag-video niya sa sarili niya, no? Parang alam mo yung sanay na yung kapal ng mukha niya sa pagharap sa camera. Parang sanay na siya. Yung pagkakapal ng mukha niya is to the highest level na kahit sa publiko wala siyang pakialam kung tatawanan siya ng mga tao o kung ano yung iisipin sa kanya ng mga tao. Basta sa kanya, makapal ang mukha niya, nagbibideo siya. Basta, masunod niya yung gusto niya. Pagbablog. Ganong kakapal ang mukha niya. Top 2, no? Ito yung tatawagin nating pasyente. Itong si Kong, pagdating sa paggawa ng content, siya ay pasyente. Hindi ito yung pasyente na galing sa ospital, kundi mahaba ang pasensya. Gago! So bilang isang aspiring vlogger ng YouTube, syempre, isa sa pinakamahirap na part o proseso ng pagbo-vlog is yung pagiging patient mo, no? Akala ko nga dati, kapag ka nagvi-video si Kong, no, gumagawa siya ng content, parang ang dali-dali lang. Ang gagawin lang niya is bibidyohan lang niya sarili niya. Tapos, ayun na, magsasalita lang siya ng mga gusto niya sabihin. Pero, kung titignan niyo yung mga video niya, no, may istorya. And then, yung istorya na yun is well executed. Mula sa umpisa hanggang dulo, konektado yung mga nangyayari doon sa istorya na gusto niyang ipakita sa mga viewers. Para magawa mo yun, kailangan mo ng mahabang pasensya. Mag-iisip ka ng magandang istorya and then mag-iisip ka paano mo maihahatid yung istorya na gusto mong ihatid doon sa mga viewers mo. It takes a lot of energy and creativity
for you to have that kind of video content na almost perfect. At dahil yan sa pagiging pasyente ni Kong TV. At syempre, hindi na natin paliligoy-liguyin, no? Yung top 1 na sikreto ni Kong TV sa pagiging successful niya as vlogger. Yun naman yung tinatawag nating confidence. Confidence. Ito talaga yung napansin ko na isa sa mga sikreto ni Kong. Yung pagkakaroon niya ng confidence. Pambihira guys. Dito lang ako nakakita. Kay Kong TV lang ako nakakita na kapag ka nagbablog, nakahubad. Walang t-shirt. Welcome po, nandito na naman po tayo sa isang edisyon ng Plato Nila, Hugasan Mo. Doon pa lang makikita mo na yung confidence niya eh. Bakit? Hindi niya kinahihiya yung pagiging siya. Para sa akin parang siya yung pinakatotoong vlogger na nakita ko sa YouTube. Dahil sa sobrang taas ng confidence niya, wala siyang pakialam doon sa mga tao na nanonood sa kanya. Masyado siyang totoo sa sarili niya, confident siya na ito ako. Ito yung ipapakita ko sa YouTube. Ito yung i-content ko, yung sarili ko mismo, no? Hindi ako magpapanggap na kung sino man para lang maging appealing doon sa mga viewers ko, no? Ako yung vlogger na i-vlog ko yung sarili ko dahil ako to. Ganon yung confidence ni Kong TV. Dahil doon sa mga katangian na nabanggit ko, naging successful si Kong TV. Pero syempre, marami pa ang mga katangian ni Kong TV na naging part ng success niya. Pero syempre, 5 lang ang pinili natin. So mga kaibigan, meron pa ba tayong mga katangian ni Kong TV na hindi ko nabanggit sa video na ito? Please comment below. And please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli!